Well, again, binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Ganun din po sa ating Panginoon, of course. Good morning po, Lord. Morning. Good morning. Muli po, napaka-interesting po ng ating pag-uusapan. Siguro na, tinitingnan nyo kung ano ito mga payo. Sa bilang tingin, tatanungin ko po kayo, kung ibabase po natin ang ating buhay, Kristiyano, ano po ang tingin natin sa larawang ito? Kung ang mga payo na ito ay mga tao bilang isang Kristiyano, saan ka dito? Ang sa Kristiyano ba ay katulad mo na ngayon sa tulong ng Banal Espiritu na gumagabay sa iyo, maitutuloy mo ba ang iyong sarili sa pulang payong na nasa larawan at ang mga itim na payong ay ang mundo? Ang nasa larawan ko, ang pulang payong, ito ay kakaiba, tumatayo, at kapansin-pansin. Sa nag-iisa lang. O ikaw, sa kabila ng mga pagtuturo ng Panginoon, ay kapag hinaro sa mundo, ay parang katulad mo na rin ang mga paong na ito. O naman sana, walang pagkakaiba, halos hindi mapansin. Come to think of this. Light in the dark. Gaya pulang-pulang payo. Ganyan din ang isang tunay na Kristiyano. Kakaiba, tumatayo at kapansin-pansin. Hindi nakikasabay sa agos ng mundo, kundi namumuhay ng may pagkakaiba para kay Kristo Jesus. Ang mundo po ngayon ay punong-puno ng kadiliman. Obvious na yun. Hindi na kataka-taka po yun. Punong-puno ng kasalanan, takot, at kaguluhan. Puno ng korupsyon, patayan. Ang bawat isa lamang ang nasa isipan. Ito ay kung paano makalamang sa kanilang kapwa-tao. Makamit lang ang tagumpay ng buhay ay gagawin ng lahat. Mistulang mang-apak ng kanilang kapwa-tao ay gagawin. Makamit lamang nila ang tagumpay. Yan po ang ating mundong ginagalawan sa ngayon. But our Lord Jesus Christ said in Matthew 5:14, sabi niya, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin, we have to stand out. We are called to shine. Alam niyo po, ang sabi sa Tagalog, kayo ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol. Hindi yun, ano? Hindi yun ang aking binasa kanina. Matthew 5:14 po yung una. Oo, hindi yata nasunod yung Matthew 5:14. Ang Matthew 5:14 po, ang sinasabi sa Tagalog, kung kayo ang ilaw, tayo daw ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol. Kung kinukumpara po dito ng ating Panginoon Jesus, ang isang Kristiyanong hindi pwedeng itago yung kanyang pagka-Kristiyano. Ang Kristiyano ay parang isang lungsod sa ibabaw ng bundok sa isang burol. Na nakikita po, hindi pwedeng itago, kitang-kita ng lahat. Hindi mo kailangan sumigaw para ikaw ay napansin. Ang mabuting gawa mo mismo magpapatuo na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi pwedeng itago. Kaya nga ba napakaganda po ng
ng example dito ng ating Panginoon na isang Kristiyano ay katulad ng isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng burol o bundok. So bilang mga tagasunod po ng Panginoon, or what we call in English, follower of Christ, kapag pa sinabing follower of Christ, sino ba ang ating higit na sinusunod sa ating buhay? Ang mundo ba o ang ating Panginoon? Of course, ang ating Panginoon, kasi sinabi tayo ay tagasunod ni Kristo Jesus. So dito po, ano ang higit na kakikitaan sa atin? Ang mundo ba? Of course not. Bilang tagasunod po ng Panginoon, hindi lamang tayo naging Kristiyano para makinig sa SCM Service of Christ Ministry, Sunday after Sunday, paglabas natin, ay parang walang nangyari. Hindi po ganon. Hindi ganon. Ang ibig sabihin nito, kung tunay tayong mga anak ng Diyos, paglabas po natin ng maliit na bulwagan ito, hindi natin maitatago ang ating pananampalataya sa ating mabubuting gawa. Kasi magmamanifest po sa atin yung ating narinig dito. Hindi pwedeng paglabas natin, parang isinaksak sa kaliwang tenga at lalabas sa kaliwa, sa kanan. Hindi po yun. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos na kapag ating narinig ito at pumasok sa puso natin, sa espiritu at kaluluwa, lalabas at lalabas yun, automatic po yun. May pigagawan. Lalabas kikekang pangatao, itakekang dindam, kaya salita ng Ginoo. Amen po ba? So, dito po, kahit hindi mo sabihin, at kahit hindi mo ibalang ka sa mga tao, alam pito, maalam ako sa Biblia, kahit hindi mo sabihin mo, ay makikita ng mga tao sa iyo ang sinasabi mong kilala mo at ikaw ay tagasunod ng Panginoon Yesu Kristo. Sabi nga ni Kristo, ikaw ay parang ilaw na nasa tuktok ng burol, kitang-kita at nagbibigay liwanag sa ibang mga tao. Kaya nga ba ang ating title? Ano ba yung ating title? Light in the Dark. Ang sabi dito, we are called, parang naliligaw sa atin. Ayun po. Sabi po rito, we are called not to hide in darkness, but to shine. Hindi tayo tinawag para itago yung ilaw na pinagkaroon sa atin ng Diyos. Hindi para ito ay itago sa bahay o iwan sa simbahan at paglabas, kadiliman ulit tayo. Hindi po. We are called to shine. Amen po ba? Ibig sabihin nito, hindi tayo po tinawag para magtago o intention na itago ang pagiging isang Kristiyano. Kundi tayo po ay tinawag para magliwanag. The light of our Lord Jesus Christ reflects on us as His followers. Para po yung buwan. Di ba yung buwan? Yung the moon, hindi naman po talagang maliwanag yung moon. Wala siyang liwanag. Kaya nagliliwanag yung moon dahil sa reflection ng sun sa kanya. Katulad din po natin, wala naman po tayong liwanag na pwedeng ipakita sa mga tao kung hindi nagsashine sa atin ang Panginoon sa Kristo. So, yung light na lumalabas sa atin, kapag sinabi ng ating mga kaibigan, kabarkada, kapamilya, parang iba ka ngayon. Parang nagsashine ka ngayon. Yun po ay reflection lamang ng liwanag na nanggagaling sa pinafollow ng si Kristo Jesus. So dito po, tayo po ay nagdadala ng liwanag ng katotohanan at hindi nagtatago ito. Tayo ang nagdadala ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos at hindi po pasimuno ng pag-aaway at pagbabahagi. Tayo po ay pasimuno sa gawing hindi akma sa pagiging isang Kristiyano. So, ilang po tayo noon.
Tayo ang nagdadala ng katotohanan, ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa isang mundong punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasinungalingan at kawalan ng pag-asa. Hindi po tayo tinawag para sumabay sa agos ng mundo, kundi para magliwanag sa gitna ng kadiliman. Ano po natin? Tutuloy pa ba natin? Amen. So, dito po, sabihin ko sa iyong katabi, you are called not to hide in darkness. Darkness. But to shine. But to shine. In Ephesians 5:8, ang sabi niya, for you were once darkness. Sapagkat tayo daw nung una ay nasa kadiliman din. Di ba? When we have not met our Lord Jesus Christ yet, kasama nila tayo eh. Kung ano sila, ganun din tayo eh. Nagbago lang yung aking pananaw nung binago tayo ng Diyos. Diba? When we were born again, the Spirit, kasabay nito ay binago ng Diyos ang ating klase ng pamumuhay sa klase ng pag-iisip na meron tayo. So, binago ito ng Diyos. Sabi na dito, sapagkat nung unay nasa kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag na kayo dahil sa inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Mamuhay kayong tulad ng mga taong nasa liwanag. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Sabi nga dito, dati isa rin tayong maiitim, isa sa mga maiitim na payong, pero huwag mong kalilimutan, huwag mong iwaglin sa iyong isipan na ikaw isang Kristiyano na. Huwag kalimutan yun. Yun ang number one na hindi natin pwedeng kalimutan po sa ating buhay. Yung tayo ay Kristiyano na. Amen po ba? Tulad ng pulang payong na napansin natin kanina. Yung pulang payong na yun ay napapansin. Kakaiba. Tumatayo at kapansin-pansin niya. Hindi nakikisabay sa agos ng mundo, kundi namumuhay ng may pagkakaiba para sa Panginoon si Kristo. Pero friends, hindi po sapat yung maging mabait lamang o tahimik na Kristiyano. Hindi po sapat yun. Tinawag po tayo ng Panginoon na maging visible witness or visible ambassador of Christ. Nakikita sa ating salita. Hindi yung ibang mamayabang ha, hindi. Sabi mo nga kanila, just come out. Nagiging visible tayo sa ating mga sinasabi, sa lumalabas sa ating bibig, sa ating gawa, at asal ang liwanag ng ating Panginoong ating tinanggap noong una pa. Kapag ang iba ay naliligaw, ang liwanag mo ay maaaring magturo sa kanila pabalik kay Kristo. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ka tinawag. Para maging liwanag sa mga naliligaw. Diba? Ginagawa naman natin yun kapag tayong mga kakilala o mga kaibigan na parang kaliwas sa pagiging isang Kristiyano ang kanyang ginagawa, we always tell them. We always guide them po. So dito po, kapag ang iba ay naliligaw, ang liwanag mo ang maaaring magturo sa kanila, pabalik kay Kristo, at hindi bilang isang katitisuran po, pagkabaliktad po yun. Hindi tayo pwedeng magiging katitisuran. Huwag mong kalilimutan, huwag mawawagin sa isipan na ikaw ay isang Kristiyano. All the time po, all the time. Kung minsan focus tayo masyado sa mga malalaking bagay, ano po yung mga malalaking bagay sa isang Kristiyano? Kailangan palagi akong present sa Sunday service, sa mga Bible studies, sa mga fellowships, sa mga Christian gatherings, etc., etc. Okay po yun. Pero, hindi tayo mapapansin ng sa mga ganitong mga gawain po. Kasi normal naman sa mga tao yun na nakikita tayo na nag-Facebook nga, na tayo ay nakikita, nag-picture pa, na tayo ay nakikita sumasamba.
Actually, hindi na po pinapansin ng mga tao yun. Normal na sa kanila yung ating mga ginagawang yan. So, dito po, sabi ko, mas mapapasin tayo sa tingin ay yung mas doon sa mga maliliit na bagay para sa atin. Pero malaking effect sa mga nakakakita. Ano po yun? Yung ating mga ginagawa po, dalawa lamang po ang pwedeng idulot nito sa ating, sa mga nakakakita sa atin. It's either blessing or a curse. Sinasabi ko nga, pwede tayong maging blessing sa ating, sa nakikita nila sa atin, or pwede rin maging sumpa. Paano po ba yun? For example, ito po, example lang mga ito. Kapag ba ikaw ay bumibili ng lansones, puro lansones ang bumibili namin. Kapag ba ikaw ay bumibili ng lansones at nandito yung lansones, ang dami-dami, tinatanong mo yung kung magkano, habang nagtatanong na kung magkano, isa-isang binubuksan mo ang mga ito, habang busy yung natitinda, isang titin pa, nakasulat naman doon, isang titin lang. Pero hanggang sa binabalot na po yung kalahating kilo binibili mo, nakakalahating kilo ka na sa titin. So, dito po, ano ang hatid nito sa mga tao nakakakita sa atin na kung mayroong isa doon na akay-akay natin sa simbahan at nakita tayo, ano ang hatid sa kanya? Sumpa. Sumpa. Sa mga handaan po, sa mga nangungunang Sharon, na halos hindi pa natatapos ang party, ay nasa mabuting kamay na po ng mga Sharon. Sorry naman po. Sorry po. Bakit? Sa pagkain, may tuwaging sawa. Kasi ang dami mong sinasabi, ganito ang ugali ng isang Kristiyano. Sa pagkain lang, may tuwaging sawa. Sa mga nakakita, hindi mo alam pag-alis mo. Ganun pala sila. Masawi pa sa akin na ngayon pa lang nakakakilala kay Kristo. So, ingat-ingat lamang po tayo sa ating cute. Kung minsan hindi lamang tayo gumagaya sa mundo, kundi nagiging pasimuno pa tayo ng mga gawang hindi po akma sa isang matagal ng Kristiyano. Kaya sabi ko kanina, huwag mong kalimutan Kristiyano ka. Huwag malawa, huwag yun sa isip. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong mga kaharap, mga bata, mga pasityan, mga matatandaman, huwag mawawag yun sa isip mo na ikaw ay Kristiyano. Nakatingin sila sa iyo, nakatingin po. Ang mga panlalamang na ito, nasa kanila natin ay cute. Small things lang. Maliliit na bagay lang, pero ito pong mga ito ay hindi na dapat nakikitaan sa atin. Sabi nga doon, isang tikim lang, nakapalahating kilo ka na. Isang tikim. Para sa atin, maliit na bagay. Pero sa mga tao pong nakapaligid sa atin, you never know. Malaking bagay po yun. It's either yung ginawa mong yun, ang hatid nito ay pagpapala sa iba, o matid ay sumpa. So dito po, in 1 Corinthians 8:9, nasabi po, 1 Corinthians 8:9. So, be careful, sabi mo nga, mag-ingat. Dahan-dahan tayo. Oops, nandito ako sa isang party. Kailangan galaw-gaw ako. Oops, Christian pala. Mag-ingat, magbantay po, magbantay. Sabi nga dito, be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. Sabi po sa Tagalog, subalit, mag-ingat kayo. Baka ang kalayaan ninyong ito ay magiging kapitisuran sa mahihina. Ano naman akong ginagawang masama? And I have the right to choose my kind of work. I have the right to choose kung saan man ako pwedeng pumunta. I have the right to choose whatever salitang bibitawan ko. I have the right to choose
kung sino yung pakikisamahan ko. Pero, ang sabi ni Pablo, be careful. Be careful to exercise the rights na sa alam mo, rights yung gawin yan. Pero, dahil ikaw ay naging Kristiyano na, hindi lamang sarili ang dapat mong intindihin. When you became a Christian, you do not only love yourself anymore. First, you love God, and then other people. Amen po ba? Nakikita niyo yung joy? Sino ba yung may joy sa mga tao? Yung they love Jesus first, and then others. And then ano yung why? Yourself. Kapag pinaligtad mo yun, hindi na joy yun. Hindi tatagal yung joy. If you want to have joy in your heart, magiging masaya yung puso mo, may kapayapaan, tingnan mo yung J-O-Y. Love Jesus first, and then love others, and then love yourself. Hindi mo lang makakamit yung joy. Kasi when you only think of yourself, masaya ako dito eh, ano magagawa mo? Ano magagawa mo? Dito ako masaya. Do you think tatagal yung joy na yun, yung happiness na yun? Hindi po. Magkakaroon ng mga sitwasyon na marirealize mo, o nga pala, may nasagasaan pala akong tao. Putol yung joy. O nga pala, na-offend ko si God. Putol yung joy. Para po safe ka. Nasa safe place ka. Put God first, and then other people, and then yourself. Amen po ba? Amen. So dito po, sabi na, Romans 12:2, ang sabi po dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. We are called to set apart po. We are called to be different. Huwag mo lang pilitin na makiayon. Hindi ka dapat gawin ng mundo. Ito sinasabi ko sa inyo. Huwag mo lang hangarin. Bakit ba hindi ako sinasama dun sa lakalin nila? Huwag mo lang hangarin. Alam nila, kilala ka nila, na ikaw ay iba na. Huwag ka malungkot kapag itinipwera ka. Kasi alam nila, deep inside them, hindi ka mag-enjoy sa kanila at hindi rin sila mag-enjoy sa kanila. So, you are called to set apart. Huwag mo lang pagtakhan mo. Kung iba yung tingin nila sa iyo at iba yung tingin sa iyo nung nakilala mo ang Panginoon para sa atin, mga panagpuli. Amen po ba? You are called to set apart. Ang ibig sabihin ng set apart ay itinalaga ka ng Diyos para sa isang special na layunin po. Tulad ng pulang payong na nakita natin kanina, sa gitna ng mga itim na payong, dapat po tayong mamuhay ng may pagkakaiba. Hindi dahil mas magaling tayo, hindi dahil mas maalam tayo sa Biblia, kundi dahil tayo ay na kay Kristo. Diba? Ang sinasabi ko, sino man ang na kay Kristo ay bago ng nilalang, sabi ni Kristo Jesus. Ang luma ay lumipas na. You are a new creation. Isa pamuhay po natin yun. So dito po, hindi dahil mas magaling tayo, sabi ko nga, hindi tayo ay na kay Kristo lang. Kapag ang iba ay sumusunod sa mali, ikaw ang tumatayo sa tama, magpanindigan mo yun. Lalakarat na ikaw. Naakakit mong mali nagawan na, huwag ka nang mag-enjoy. Kung hindi mo man sila masawata sa maling ginagawa nila, be set apart. Lumayo po tayo. Tayo po ang tatayo sa tama. Remember Daniel? Remember his friends? Sino may mga friends si Daniel? Ayan, Meshach, Abednego.
Shadrach. Diba? Ganun dami nilang pangalan. Hindi na sila sa somewhere. Pero habang po ang lahat ay inatusang sumamba doon sa 54th na monument ni, sino ba yun? Ni Nebuchadnezzar. Yun ang utos, kapag dumadaan ka dyan, kailangan ninyo po ka dyan. Pero nanindigan po sila. Di ba rin mapuputan kami ng ulo? Isa lamang aming nilulukuran, aming Panginoon Diyos. Yung dinala po sila, pinunusan sila, dinala sila sa bukod. Doon ba yung tawag doon? Malaking oven. Nilagay po sila doon, at utos ni Nebuchadnezzar, ilagay sa pinakamalakas na temperature ng init. Yung mga tatlong yan ay hindi sumunod sa akin. Alam mo kung nangyari na mangha, ang bawat isa mag-isip, ang hal na Nebuchadnezzar ay namangha, hindi po sila nasunod yung sa terribing init doon. At nung tumalaw po sila doon sa loob ng oven, yung tatlo naging apat. Sinumahan sila ng Diyos. James na nawala. Even Daniel. Ang sabi kay Daniel, huwag kang manalangin sa Diyos mo. Bawal yan. Pero patuloy na nanalangin si Daniel at kita pa siya sa bintana at tinatawag at itinapon sa lion's den. Kung saan nandun yung itong araw lang hindi kumakain ng mga neon. Anong nangyari? After a few days, hindi na nila kung puto-puto na lamang ni Daniel ang kanilang makikita. But they saw Daniel nakikipaglaro sa mga tutong na leon. Pero ano pong ibig sabihin ng mga ito? When you stand for God, kapag nalandigan ka sa Diyos, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na mawalan ng trabaho. Huwag kang matakot na mawalan ng kaibigan. Huwag kang matakot na mawalan ng supply. Hindi ko tatalikuran yung contractor na yan. Mawawalan ako ng supply. Huwag kang matakot. Katulad ng Daniel, katulad ng Shadrach, Meshach, and Abednego na nanindigan sa Diyos, hindi sila pinatayaan ng Panginoon. Amen po ba? Parapakan natin ng Diyos. Kapag ang iba ay nagkakalat ng galit, ikaw ay nagkakalat naman ng pag-ibig. Kaya nga ba, you are called to set apart po. Hindi ka dapat makiayon sa mundo. Kapag nakiayon ka sa mundo, kapag sila'y napahamak, mapapahamak. That is why you have to set apart. You are called to be different. Kapag ang iba ay naglalakad sa dilim, ikaw ay lalakad sa liwanag. Huwag kang ekamakapos. So being different is not easy. Pero ito po ang tunay na ebidensya ng isang tunay na buhay na binago ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. In Matthew 5:16, sabi po, in Matthew 5:16, so in Matthew 5:16, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ang sabi po sa Tagalog, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Hindi mo kailangan maging sapat o makapangyarihan para magliwanag. Kailangan mo lang ay maging tapat na maging ilaw ka kapag marunong kang magpatawad, umunawa at magsalita ng katotohanan. Kahit mahirap, light doesn't need to try hard to shine. It just need to be there. Sa gitna ng dilim, kahit maliit na liwanag po, malaki ang nagagawa. Huwag mong ismulin yung maliit na liwanag mo. Hindi, bagong Kristiyano lang ako Kunti pa lang yung nalalaman ko sa Biblia. Huwag mong maliitin yun.
Sa gitna ng dilim po, napakalaki nun. You share, kung isa lang verse ang alam mo, John 3:16, share it. Hindi nang alam ko, pastor share it. Huwag mong maliitin nyo kasi doon magmumula yung liwanag na nararanasan ng mundo. You will never know po kasi sasamahan ka naman ng Panginoon. Pero lang po ako sa kwento, napakaligil lang po. One day, may nag-confide po sa inyong court. Hirap na daw siya sa kanyang work. At parang bibigay na. Siya ay inuusig, siya ay pinag-uusapan. Iniitsip ko na sa mga nakaraan. Ano ka? Ang sabi ko, kung ang dahilan ng kanilang mga ginagawa ay dahil nakikita nila ang pagkakaiba mo, dahil sa pagiging isang Kristiyano, ay matuwa ka. Be joyful. Matuwa ka dahil hindi ka nila niyalaya. Matuwa ka dahil inuusig ka nila. When in fact, ang Panginoon Jesus po ay inusig din ng kanyang kapanahunan at siya ay pinapatay. Buti na, hindi ka pinapatay. Yung unang mga Kristiyano, pinapapatay, hindi lamang inuusig. Eh sa'yo, salita lang Pero sabi ko nga, matuwa ka. At napanindigan mo ang pagiging isang ilaw sa gitna ng kadiliman. That all means to say, you stand out. Para ikaw, para sa iyo ang lungkot Pastor, sad Nakikita ko lang sa Facebook, nag-against sila ng parties. Doon ka nalaman sa Facebook. Nakita ko mga picture. Huwag ka malungkot. That all you need to say, you stand out. You stand out. Kung ano man yung nasa isip nila, kinamuhingin ka, gusto kang ipapatay, gusto kang ipatagal sa trabaho, so be it. At least, nanibigyan ka. Tinatawag ka masyadong seryoso, pero ang katapatan mo ay ang liwanag sa madilim na sistema. Sabi po sa 2 Peter 3:17. Sabi po sa 2 Peter 3:17, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on guard. Ano yung be on guard? Magbantay. Mag-ingat. Kaya kayong mga minamahal, yamang nalalaman ninyo na pa ang mga bagay nito, mag-ingat kayo. Mapagbantay sa inyong sarili. So that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Papagbantay kayo, baka malikot kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. So, magpakatatag po tayo. Manindigan at magpakatatag at magbantay. Bilang ilang ng sanlibutan ito, ang kaaway po ay hindi titigil. Ito ang spiritual warfare na tinatawag po. Hindi mo mawala yun. It is a battle inside us. Gera sa loob-loob. Nakikita nila, masaya ka on the outside, but in the inside, umiiyak ka kasi may gera Alam niyo po, kung walang battle, ibig sabihin, napagpanay ka na. Kapag meron kang battle sa gera sa loob-loob mo, pag may nagkipag-away sa iyo sa loob-loob mo, matuwa ka. Kasi nakikipaglaban ka Kasi kapag meron kang nag-feel sa loob mo na gusto mong gawin pero hindi dapat, kinakalaban mo yun, ninalabanan mo yun, yung mga tukso ng kaaway, matuwa ka kasi nakikipaglaban ka pa. Malungkot ka kapag wala ng battle. Alam mo bakit? Ibig sabihin na pagiging ka na. Ibig sabihin, hawak ka na niya. Lintangin. Yun ang mas nakakamagin. Mas mabuti lang may gera sa loob mo. Ibig sabihin, sabi ko nga, nakikipaglaban ka pa. Sabi po dito.
okay lang yan. Ito po yung very familiar na phrase na sinasabi ng kaaway. Sinasabi ni tanim sa ating buhay. Okay lang yan. Sabi ko dito, ginagawa naman ng marami eh. Hindi pinukulong sa'yo ng kaaway. Gawin mo na yan. Walang masama dyan eh. Yung iba ginagawa eh. Isa sa mga panundong ko ng kaaway, yung okay naman pala eh. Ayun, may mga Kristyano ko nakikita eh. So, gawin mo na rin. Hindi po ibig sabihin na marami ang gumagawa ay okay na rin sa paningin ng Diyos. The second one, maganda sa feeling Lord eh. Oo, gaganda yung pakiramdam mo dyan, pasok ka na dyan. Pero number 2, di ka pagkaaway sa atin. Wala namang masama. Hindi magagalit sa iyo ang Diyos. Maganda sa feeling, biginhawa ka, mawawala yung stress mo. Pasukan mo na yan. Yun ang pangalawa sa mga bitag na kaaway sa ating buhay Kristiyano. Hindi po ibig sabihin again na okay sa feeling, maganda sa pakiramdam, ay okay na rin sa Diyos. The third one, minsan ka lang mabuhay. Pasok na. Minsan ka lang mabuhay. Be happy. Minsan ka lang mabuhay. Gawin mo na yan. Isa pong malaking kasinungalingan. Hindi po tayo minsan lang mabubuhay. Amen po ba? This is a very short life compare po sa buhay na inihahanda ng Lord sa atin. Huwag mo sabihin, be happy kasi minsan lang ako mabuhay. Yes, you can be happy kung ito ay nakabatay naman sa salita ng Diyos ang ginagawa mo. Of course, you can be happy all the time. Pero ingat-ingat po sa dikta ng kaaway sa atin kapag sinabi niyang patusan mo na yan. Isang gamit mo din. Ingat-ingat po. The fourth is follow your heart. We cannot always trust our heart po. Ang sabi po sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ang puso daw ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhapong napakasama. So, can you follow your heart? Hindi po. Maganda sa feeling, ito yung binibig ko ng puso ko. Yun na nga siguro, tumitin mo kung puso ko. Consider mo po yung kalooban ni Lord. Kasi yung Bible. Read the Bible, kung sinasabi ni Lord, doon sa inilibok ng puso. God will answer you. God will give you the correct answer. Hindi po lahat ng pagkakataon pwede po natin pagkatiwalaan yung nararamdaman. Kasi nagkakamali po. And the last one, nakasanayan na kasi. Nakagis na kasi. Nakamulaman na kasi. Diyan na lumaki yung tumanda yung paggulang ko eh. Yun ang paniniwala ng Panginoon at yun pa rin ang gagawin ko. What if nagkamali sila? What if yung nakasanayan mo, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? So, hindi ko nakasanayan na, nakamulatan na, nakagusto na. Ayun po ang kalooban ng Diyos sa buhay. So, mag-ingat pa rin, magbantay-bantay pa rin at magbasa po ng salita ng Diyos. And always remember, and don't ever forget po, that being a Christian, you are light in the dark. Being different may bring rejection, just like our Lord Jesus was rejected. He was punished, and He was hanged to death. Wala po tayong pagkakaiba sa ating Panginoon Jesucristo. Kung ang naranasan ngayon ay nag-persecute ka, wala po tayong pagkakaiba sa Kanya. As a follower of Christ, you carry Christ's life through your words, through your choices, and love.
You can show people the way to Christ. Be the light in the dark that brings hope to others. Eh, paano yung pastor? Hate nga nila ako eh. Sabi mo lang yun. Tingnan mo ito. Kinabuhin nila ako eh. Sabi mo lang yun. Alam mo, kapag nag-iisa na lang sila, isa lang po ang sasabi sa isip ng mga taong iniisip mo, hate ka nila. Ito po. Hindi naman pala. Akala mo lang, hindi nila gusto yung ginagawa mo. Pero sa totoo, kapag nag-iisa na lang sila sa kwarto, iniisip ka nila at sasabihin nila. Pwede naman palang hindi magdaya sa office. Pwede naman palang hindi magdaya sa oras. Katulad ng isang yun na kinabubuhinan ko. Sobrang seryoso, sobrang tapat. Darating siya ng 8 o'clock, uuwi ng punto 5 p.m. while ako uuwi ng 5 p.m. at ilalagay ko sa time card, umuwi ng 5 p.m. Pwede naman pala maging honest. Pero daw nakakapagbigay po ng encouragement. Ito na isa. Ng encouragement ko sa mga taong sa isip ko ay kinamumuhay ng kanila. Hindi po totoo yun. Nagiging isang good example ka na pwede naman pala gawin yung hindi magnakaw ng mga paper clips, stapler, ng mga stationaries, ng mga cupcakes, ng mga cups sa bahay. Pwede naman pala hindi mag-uwi kasi yun. Kapag umuwi siya, wala siyang dala-dala. Pwede naman pala hindi makipag-usap sa mga contractors. Pwede naman pala hindi mag-under the table bills. Pwede naman pala hindi makipag-chismis while nasa work. Pwede naman pala magtrabaho tuloy-tuloy. Kasi noon, para sa kanila, imposible maging pwede yun. Dahil lahat sila, ginagawa yun. Pero mayroong isang Kristiyano na tinanggap sa trabaho na ng magbuhat noon, naisip nila, na-realize nila, pwede naman palang mabuhay ng trabaho. Maging sa pagkalahan ko, sa mga eskwelahan, yung nag-iisa yung mga dabarkads, isa lang kanila naisip, buti pa siya, hindi kailangan sumali sa drugs. Buti pa siya, hindi kailangan sumali sa lasingan. O sumali sa mga green jokes. Buti pa siya. At pwede naman pala hindi sumali. Remember, your difference is not a weakness, but it is your calling. Hindi kailangan ng hindi pagdaya sa kanyang mga ginagawa. Ang tawag dyan ay ano? Pamumulitan sa Diyos. On the whole time, Lord, habang ang karamihan ay nagpupos ng pagkakalo, ikaw ay maingat dahil alam mo ang bawat salita mo ay dapat magbibigay ng kapulihan sa Diyos. Sa pamilya, kapag kailangan tumatayo sa mga bilang mananampalataya at tinatawag kang masyadong serious, masyadong religyoso, huwag kang panghinaan ng loob, makikita rin nila ang bunga ng inyong pananampalataya. Ang pagiging kakaiba para kay Kristo ay may kabayaran po. Pero may nagpipala itong kalakip na walang katumbas. Hindi mo kailangan pagtandunan yung sarili, ang Diyos mismo ang magpapatunay sa iyong katapatan. Sabi po dito, therefore, my dear brothers and sisters, this is our last verse. Sabi po dito, tayo ang kinakausap dito. Let this conflict. Let nothing move you. Kung pakatatandaw tayo at huwag tayong patikilang sa mundo. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit daw? Always give yourselves fully to the work of the Lord
because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sapagkat dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal sa atin. Sa inyong iwanan po. Although hindi pa tayo humihingi, the Lord will never, hindi tayo tititawan ng ganun-ganun lamang. Meron po tayong katimpala sa anumang ating mga pagpipigil sa buhay, pagpipigil sa ating magsasalita, pagpipigil sa ating actions. Being different may bring rejection, just like our Lord Jesus was rejected. As a follower of Christ, you carry Christ's life through His words, through your choices, and love. You can show the people the way to Christ. Be the light in the dark that brings hope to others. Remember, your difference is not a weakness, but it is your calling. Mga kapatid, kailangan po natin, tayo po ay itinalaga. Hindi para magtago. Hindi para tumitil. Be the red umbrella that stands out with courage and faith. Be the light in the dark that brings hope and love to other people. Minsan, sa liwanag lang sa gitna ng gawin ay sapat na para magtago po ang buong paligid. Ano liwanag mo tayo? Let me first bow our heads and pray. I want to pray for you people, for your Christian people. Heavenly Father, salamat po sa paalala mo ngayong araw nito sa amin na tinawag mo. Tinawag mo hindi para sumabay sa mundo, kundi upang tumindi at nagliwanag para sa iyo. Panginoon, tulungan na po kami maging matatag at maging ilaw sa gitna ng dilim. Kung minsan po ay napakahirap. Kaya nga ba, humihingi po kami ng kalakasan, Panginoon. At paalalahanan mo po kami na hindi po kami nag-iisa. Na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang namin. Friends, mga kapatid ko sa pananampalataya, habang tayo lalabas po mula sa lugar nito, dali namin ang liwanag ni Kristo sa ating mga puso. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, nagtulad po tayo ng pulang payong. Kung natin kalilimutan yung pulang payong na yun, matatag, tapat, at puno ng biyaya sa Diyos. Naway ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, at ang pag-ibig po ng Banal Espiritu, ay sumaamin po ngayon at magpakailangan. Tayo po kayo na bless. Wala po natin ang Panginoon.
mensahe ni Pastor today. May gusto ko share ng verse. Joshua 1:6, ang sabi dito, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So, pangako po ito ni Lord kay Joshua. Dun sa shinare kanina ni Sister Sharon, nung nasa harap nila yung Jericho. Yung Jericho. So, hindi nila alam kung paano nila tatalunin, paano nila i-conquer yun. Pero the reason po, sorry po parang nag-allergy dito talaga. So, the reason po, kung bakit sinishare ko po is, ito po yung life verse ng daddy ko. So, anyway. So, sa mga nakikilala po sa kanya, ano siya talaga, glowing siya in faith. Napakabait na tao. Kasi siya lang, sa gabi lang. Punto magkalagay mas tara. Anyway, so, gusto ko lang pong i-share kasi nanibabaw po sa akin yung mensahe today is to isolate ourselves. Kasi iba tayo. Sabi nga sa, yung kanina, yung sa Romans 12:2, sabi iba, do not conform to the pattern of this world. Kasi iba tayo. We are the light and the soul of this world. Behind po doon sa tao na nakikita namin noon, na siya'y nabubuhay pa, na is going in faith, ay meron po siyang story behind. Narinig ko po ito once. Kasi naging speaker po siya ng youth fellowship in Prompto. So wala siyang maikwento. Ang kikwento niya is yung buhay niya nung siya ay high school. So hindi po hingit sa kaalaman ng iba, yung kanyang pong ama na aking lolo ay isang missionary pastor. Ngayon, nung siya po ay high school, nag-aaral siya sa Basa Air Base. Taga-Florida po sila. Na kung saan yung mga barkada niya ay anak ng mga opisyal ng Air Force. Bilang anak ng opisyal, syempre mayabang sila. Fraternity daw sila. Fraternity. Pumapasok po sila na may dalang baril. Mayabang sila eh. Ngayon, nahuli sila ng guarda sa school kasi pagkali sila na yung class. Dahil nga may posisyon yung mga tatay, yung kanyang mga barkada, nalakas ang loob nila, nilugbog nila yung guarda. So, ang ginawa po nila, iniwan nila yung guarda sa runway kasi may expected na maglaland na airplane. So, they were intentionally killing the guard. Bumagyo. Hindi siya nasagasaan. Nabuhay yung guarda. Kinabukasan, ginampot sila isa-isa. Nung sila po ay nasa kulungan, binugbog yung mga kasama niya. Kasi chance na lang mga sundalo yun para magatihan nila yung kanilang mga ama. Tapos siya nag-iwan siya sa selda. Kasi hindi siya anak ng sundalo. Anak siya ng pastor. Doon po sa kanyang experience na yun, may na-realize niya na iba siya. Na hindi niya dapat isali yung kanyang sarili sa gawain ng makabundong gawain ng mga barkada. So that period po, pinalitan niya yung kanyang habit. Instead of bumabarkada siya sa mga maling tao, nag-spend siya ng mas maraming oras sa youth fellowship sa church. So bilang reminder po sa mga kabataan, ito po yung panahon na napaka-vulnerable ninyo. Kasi kayo yung pinaka-exposed, kayo yung may mga pinakamaraming taong nakikita. Whether kayo ay nagtatrabaho o pumapasok sa school. Kailangan yung panindigan yung inyong mga sarili bilang Kristiyano kasi iba tayo. Kailangan nag-iinit tayo at makikita nila sa atin na tayo ay mga Kristiyano. Sa ating pagsasalita, sa ating agani, sa ating beliefs, yung mga habit natin. Napaka-importante talaga.
Isa pa po, nung ako po ay college, nung ako po ay first year, natagal po ako sa, hindi ko po alam yung pangalan ng church, pero University Christian Fellowship yata. Sa harap po yun ng FEU. So yung church na yun, ang mga umaatin, yung mga estudyante na nakatira malayo sa kanilang mga tahanan. Yung pastor is a pastor, lahat ng nagpapasilipin ay mga estudyante din. At yun yung po yung mensahe ng mga narinig ko, is to isolate yourselves. Noong una hindi ko maintindihan, pero nakakatakot po pala ang syudad. Bilang lumaki ako sa nasa Batangas, na bahay school church lang po ako, sa katabing dagat, hindi ko alam na doon pala nakakasintak talaga kung nasa syudad ka, especially sa mga. Kaya pala sabi sa isolate yourself, kung hindi ko nagkakamagili ka ng tatay, lalamunin ka talaga ng mundo. Pero sa panahon po ngayon, as we're coming of the age na we have to spread the gospel to the ends of the world, dalitan po natin. Instead of isolating ourselves at ilayin natin ang sarili natin sa mga wakot ng bakal, tayo mag-share sa kanila. Subukan natin na sila yung sumali naman sa atin. Kung ano parang pinakain natin yung sarili nila sa kanila until they realize na iba tayo at mas masaya kung ano tayo kaysa sa kanila. Ganun din po ano sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sunod-sunod po yung mga lindol. Hindi simpleng lindol. Malalakas na lindol. Niyayan talaga tayo. Kung susundan po natin yung pattern ng pag-lindol, talagang tumataan siya doon sa konti. Yung pinapagmamahal ng lahat ng bigwan. Bakit po sinasabi ito? Kasabay yung problema natin sa gobyerno, hindi po aksidente na tayo ay nasa bansa nito. Kasi tayo po ay makalanggap ng Diyos. Each one of us po is a prayer warrior. Panalangin po natin yung ating bansa. Yung safety ng lahat, yung safety at yung paano makabawi yung mga taong pinamahan sa pag-ibig. Alam niyo po napakaswerte ng Pilipinas dahil we are a Christian country. Napakalakas po manalangin ng mga Pilipino. Kaya yung mga pumapapagsin nyo, sinasabi nila ang lakas-lakas ng bagyo, di ba? Pag dumaan sa atin, dumaan lang. Pero pag dumadaan na siya sa ibang bansa at hari, halos mawala yung mga sulat nila sa mapa. Di ba? Kasi nga tayo ay malakas manalangin. So, para po sa ating panguling panalangin, tayo po yung tumayo. Hihingin po ako ng siguro isa dalawang minuto. And let's go ahead and spoil silence and let's pray for our country. At dun sa mga witness po ng pag-inig sa mga lumipas na araw. Ito doon na lang. Protect us, Father. Hallelujah. Mga oras na pagpaginawan, tuloy na akong ikaw ay napakamakapangyarihan. Panginoon, ang inyong
aasay sa amin, O God, and pagdadala niyo po sa sambahan ito, Panginoon, sobrang ito ay isang milagro ng Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, hindi mo hinayaan Panginoon ng kahit ano magpapagalan sa taas. Sa aming safety, para po kami makarating. Hindi kami mapagpuli kami. Lord, nalapit po kami sa mga oras na ito, Panginoon. Kami po nilalalagat sa inyo mga paanan, Panginoon. Maraming mga kamalian at pagkukulang sa mga lipas na linggo, Panginoon. Kayo po, nakakakita, Panginoon, ng aming mga puso, God. At hindi po namin nakakagawahan, Panginoon, kung meron na kami mga bagay na aming ginawa o nagawa, Panginoon, na hindi ala-ala sa inyo mga Panginoon. Kayo po yung patawarin ng Panginoon. Lord, kung po nagpapasalamat, Panginoon, sa bawat araw na binibigay mo sa amin, sa inyong pag-aalaga, pagkakalinga, pagpuprovide, O Lord God. Lord, binibigay po, Panginoon, sa pagpuprovide mo, Panginoon, sa mga taong walang tahanan. Mahal sa buhay, O God. Alam po namin, Panginoon, nakalipin po ang ay sa kanila, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon. Dahil patuloy po kami na nanalangin, Panginoon, na gawin mo inyong gawin lahat, Panginoon, kasi ito lamang kami sa katiling, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng kabalulan na sila lamang nagpupula para po magawa namin ang mga bagay na inyong nais lamang o ba. At para po magawa namin ang mga bagay at makita ng mga tao kung sino ka sa aking kawabuhay ng Panginoon. Na ikaw lamang po ang tunay na makapangyarihan, ang banal, at sa lahat ng mga pagmahal ng Panginoon, Panginoon. Lord, we pray, O God, na through our lives, our actions, our speech, O God, na maraming makakilala sa inyo, Panginoon. Kung ito man po ay mag-ignite ng curiosity sa kanila, Panginoon, gusto mo sa amin po ay kaya ano lang po sila, binigyan po sila na lakas na loob para magtanong, Panginoon, kung pag-ibigyan nilang makilala ko, Lord. Lord, patuloy po kami na nanalangin sa safety ng bawat isa ng aming bansa. At gawayan niyo po ang mga tao na kalungkot kami sa aming gobyerno para po sila ay mag-come out ng best solution, Panginoon, sa mahedya at sa kabuluhan sa aming gobyerno, God. Ngayon pa man, Panginoon, aming pinapadalanan ng bawat isa, pamiyembro ng sambahan ito, Panginoon, at ang mga mamamayan ng aming bansa. Makatuloy niyo po kami bigyan ng sound judgment, Panginoon, para po malaman natin kung ano aming tamang gawin sa panahon ito, God. Lord, muli, halutin mo po ng inyong banal na dugo ang bawat isa sa aming pagdiwalay ngayong araw na ito, Panginoon. And we review, O God, any destruction of the enemy, O Panginoon. At naway kayo lamang po ang aming nakita sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, O Panginoon. Lord, walang iba kung hindi ikaw lamang, Panginoon, na may kayang gawin ng lahat ng ito, Panginoon. And let us speak to that, O God, na ikaw lamang ang aming paniniwalaan, ang aming maririnig, ang aming nakikita, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, lahat ng papuli, sa pangalan mo lamang sa sinapit. Mahal po kami, Panginoon, now and our Kristo, God. Nagpapasalamat po kami. And all this we pray. In Jesus' name. Amen. Pag-asa ni Lord, bigyan naman tayo ng mga kuliran ni Lord, at tayo magpupuri at pag-celebrate naman po. Alam niyo, hindi pa ako naman yan, mga gusto naman sa akin talaga. Okay. Celebrate naman yan si Lord, at aawin ka ng papuri ng masayang masaya. Hallelujah.
Sayaw!